Okay mga guys, no? So mayroon na naman tayo, no? Mayroon naman tayong customer dito na nagdala ng kanilang freezer para ipagawa. Ang problema daw nito syempre, syempre di lumalamig. Kayo lang naman talaga laging problema ng mga frigidaire, aircon, di lumalamig. So ano natin, no? Titignan natin, mag-evaluate tayo kung ano ang naging sakit nito, kung ano naging problema. Ano to upright freezer. Upright freezer na lumang modelo. Ayan, okay. So, alam niyo ba kung anong horsepower to? Yung mga ganitong mga upright freezer. Ayan ay 1/4 horsepower, ha. Tingnan nyo. Ayan. DD86 yan. DD86 mga kamaster. Okay, so titignan natin. Okay mga kamaster, no? So, nandito tayo sa harapan ng freezer. Ito, upright freezer. Yun. Ang kwento ng ating customer nagtatanggal sila ng ice dito, nagtatanggal sila ng ice. So bigyan nilang nasaksak ba, natusok. 'Yun. Ayun ang kadalasan sa mga sa mga customer natin. Kadalasan normally na talagang nasasaksak nila 'to. Kaya sa mga nanonood ng mga diyan, sa mga may-ari ng freezer, mag-iingat kayo kasi itong mga layer na 'to, nandyan ang dumadaan ng mga refrigerant. So iingatan niyo yan. Ito mga matatambok na to mga kamaster, o ating mga customer. Yan, diyan dumadaan matatambok na yan. Diyan dumadaan ang refrigerant. Ngayon, ito na. Yun, nasaksak nila. Ito, nasaksak nila. Tingnan natin, ayan. Ayun. Bubble gum pa yata to mga kamaster. Bubble gum nilagay. Tingnan natin. Yun, ang laki ng tama. So nakita natin, nakita nyo mga kamaster, kutsilyo. Ginamitan ng kutsilyo. So ganito mga pangyayari, mga kamaster at mga customer, no? Sana magbigay aral sa inyo to na huwag nyon gagamitan ng kahit anong matutulis na bagay. Pag kukuha kayo ng mga ice, dapat gagamit kayo ng mga sandok na plastic, mga ganon. Huwag lang yung kutsilyo na gaganunin, na duduk-dukin. Talagang di pwede yun. Tsaka nakikita nyo naman, ayan mga kamaster, ayan o mga customer, nakikita nyo yan, ayan warning, mismo nakalagay mismo sa loob ng freezer, sticker, never use this. Ayan nakikita nyo, matutulis. Di ba? Matutulis. So ito ang dapat gamitin nyo, ito. O kaya gumawa na lang kayo ng kahoy na malapad. So ayun ang pangbanat nyo dyan dito, pangtanggal ng yelo. Yung ito, gagayahin nyo lang yan. O kaya malapad na kahoy lang na hindi matulis. Okay na mga kamaster, So ito ang gagawin natin. Siyempre, re-repairin yan. Okay, no? So abangan nyo lang, tapusin nyo lang yung video na to kung paano mag-repair nito mga butas na ganito. Okay, no mga kamaster? Okay, ganito lang. Okay mga guys, ganito lang ang pagre-repair ng isang natusok na plate ng upright freezer. Ito, kukuha lang kayo ng screwdriver. Siyempre, kukuha kayo ng screwdriver. Ngayon, tatanggalin nyo yung mga pintura. Tatanggalin nyo yung mga pintura mga kamaster. Ayan, ganito lang, ganito lang kasimple, Kailangan matanggal talaga yung mga pintura nito mga kamaster. Kasi nga, para dyan didikit yung ang ating yung kung ano man ang ilalagay natin diyan. Kasi didikit ang isang bagay pag walang pintura. Okay? Kukuskusin niyo lang yan yung paligid na yan, So yung paligid ng butas. Okay, kaya papakita ko Ayan ito mga kamaster, Itong paligid na to, kukuskusin niyo yan. Huwag mo na liha mga kamaster. Screwdriver muna hanggang sa matanggal yung pintura sa buong gilid na to. Ito yung gilid na to. Okay, no? Kukuskusin nyo yan, pagtsatsagaan nyo yan. Kaya kailangan mga kamaster, pagtsatsagaan nyo yung linisin yan, yung gilid, tatanggalin ng pintura. Paulit-ulit na lang, Paulit-ulit na lang si master, So talagang para talagang may matutunan kayo sa aking sa pinapakita mga malupitang teknik ng mga veteranong technician. Okay? Okay?
kamaster, oh. Ito na, pagtsatsagaan nyo lang to mga kamaster. Pagtsatsagaan nyo lang, huwag kayong tamarin mga kasama natin sa industriya ng refrigeration and air conditioning. Kung gusto nyo ng walang backyard, kailangan gagawin nyo ng mahusay ang inyong trabaho. Ayan, magtsatsaga kayong kuskusin yan hanggang sa lumabas yung aluminum. Ayan, screwdriver muna kasi ang screwdriver matalas. Talagang kaya nang tanggalin ng pintura sa paligid, oh. Yan, ayun, oh. Lahat na makikita niyo pintura. Tingnan. Yan. Ganyan ako tumira, mga kamaster. Tumira ng walang backyard. Yan, oh, yun, oh. May mga pintura, oh, yun, oh. Yan, oh, yun. Sinaksak. Yan. Pagtsatsagaan nyo lang yan. Pagtsatsagaan nyo. Yan. Kaya mamaya na yung liha, siyempre. Okay na mga guys, no? Mga guys at mga kamaster, no? So, ayan, no? Nalinis ko na ang paligid. Parang meron akong nakaalala dito, ha, mga kamaster, ha? Yung butas na yan, no? Wag na yun. May masama yun. Ayan ang hiwa, oh. Sakto, no? Ayan ang, malinis na. Tingnan nyo. Ayan, oh. Malinis na magaspang. Ayan, ha. Ganyan ang dapat ang tirada, mga kamaster. Magaspang siya. Kaya para kumapit yung natin, yung ilalagay natin para kumapit ang todo ng habang buhay. Kailangan magaspang. And screwdriver lang yan. Yan. Okay. So let's proceed to tatakpan na natin yan. Meron akong special na gagawin diyan. Okay, no? Isundan nyo lang. Panoorin nyo lang hanggang sa matapos tong video na to. Okay? Ito na, no, mga kamaster, no. So pagkatapos natin linisan yan, no, okay na siya, no. So ito ang pinakasikreto natin, no. Sikretong malupit ni master. Okay? Ganito. Ito lang, oh. Devcon epoxy lang, mga kamaster. Matindi na dumikit to. Kung marami mang magbaba sa akin diyan na hindi raw tumatibay, nasa inyo na yan. Basta ito ang ginagamit ko, mga kamaster. Ito dito sa lugar namin, ilang taon na di pa bumibigay, 5 taon na di pa bumibigay itong Devcon epoxy na to. Ayan, ito lang ginagamit ko. Basta nasa tamang proseso ka ng paggawa nito. Ito, mga kamaster. Nasa tamang proseso ka, iyan. Papaangatin mo yung aluminum diyan sa plate. Okay, mga kamaster. Tsaka isa pang sikretong malipit to. Ito. Iyan. Alam niyo ba kung ano to, mga kamaster? Gasolina yan, mga kamaster, yan, oh. Gasolina yan. Diyan natin ilalagay yan para alam nyo ba kung bakit, kung bakit gagamit ako ng gasolina. Kasi itong mga paligid na to, yung paligid yan, may mga langis yan na hindi natin nakikita. So kailangan matanggal yan bago natin lagyan ng epoxy. Okay, ito ganito lang, oh. Yan, then ganun mo lang. Yan, gasolina. Gasolina lang to katapat niyan. Yung mga panglinis pa. Gasolina lang to, mga kamaster. Yan, o, tatanggalin niya yung langis niyan. Diba? Alam ng mga mekaniko yan. Yan, o, ganito lang proseso niyan paggawa. Para dumikit ng todo. Para dumikit ang epoxy ng pangmatagalan, panghabang buhay. Kailangan tamang proseso ang gagawin. Kahit hindi na hinangan to, mga kamaster. Kasi mahirap maghinang, kasi dudumi pa, dami pang trabaho. Tsaka iitim, pipinturahan mo. Minsan, pag hindi pa sana yung maghinang, matutunaw pa yung plate. So, napaka-hassle nun. Basta nasa tamang proseso lang tayo. Tapusin nyo lang itong video na ito, mga kamaster. Tsaka isa pa, please pakisubscribe naman. Pakisubscribe na lang sa ating YouTube channel lang sa ganun marami pa ako mga ilalabas sa mga malupitan technique ni master. Okay? Nahulog. Yan. Ganito lang, mga kamaster. Ayan. Lilinisan nyo lang todo. Tapos, itong basahan na to, sausaw nyo dyan sa gasolina. Then yun. Ganyan mo lang. Yung paligid niyan, mga kamaster. Kasi itong gasolina, natutunaw yan. Nag-evaporate yan. Kahit pag pumasok kayo dyan sa loob ng butas, matutuyo yan yung gasolina na yan. Diba? Alam ng mga mekaniko to. Kasi ito naman talagang panlinis ng gasolina sa mga makina ng sasakyan sa mga langis-langis. Maski sa motor nyo, diba? Yung mga langis-langis, gasolina lang katapat tsaka yung diesel. Yun, diba? Malilinis na.
So another technique na naman to mga kamaster ha. Mga kamaster, please ha, kung nagustuhan nyo yung ganito mga technique ha, ito mga veterans move ni JM ha, ni Master JM. Paki-like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel ha. Habang nanonood kayo, paki-subscribe na lang po. Okay no? Ayun na, malinis na. Yun, okay na. Isa pa para sure ball. Saw-saw daliri, sabay. Ganyan. Okay, ganun lang mga kamaster. Okay, then basahan ulit. Yun, ayos na. Ngayon, pag tuyo na yan, hintayin natin kahit mga 1 minute. Yan, okay na. Okay na to mga kamaster. So lalagay na natin itong Devcon epoxy. Okay na no, malinis na. So ito mga kamaster no. So ito yung Devcon epoxy no. So ganito lang ang pagtitimpla. Ganito lang oh, para sure ball na didikit. Kasi pag maling timplada, talagang minsan hindi didikit. Kailangan tamang-tamang timplada. May mga instruction naman yan mga kamaster. Ito ganito lang. Yan, okay? So, kunyari, hindi yan kunwari. Ayan, totoo na, okay? Maglalagay tayo ng resin, yung kulay itim. Then, ito na ngayon. Okay, magulo Then, ito na ngayon, yung pinaka hardener niya. So, dapat, ang paglalagay niyan, ang paglalagay niyan, ayan equal. Ayan kung anong dami ng kulay itim, ganun din ang dami ng puti. Okay no, mga master? So ganito lang 'yon. Tapos ngayon, i-ano natin 'yan, i-shake natin 'yan, paghalo-haluin natin 'yan. Okay no? Kaya kukunin ko lang yung panghalo natin ha. Ganito lang 'yan, kamaster. Haluin niya lang 'to. Kaya paikot-ikot-ikot lahat ng hanggang sa na siya, mag-mix na. Ayan, mix. Ito yung Devcon epoxy ito mga kamaster ha. Matindi ito dumikit. Ayan. Tingnan nyo naman. Makikita nyo pag dinikit ko yan, talagang kapit na kapit yan sa aluminum plate ng upright placer. Ito ganun, maglaro lang kayo ng ganyan mga kamaster. Kaliwat kanan lang ang ikot. Haluin nyo na kahit mga 5 minutes. Ayan, para halong-halo talaga siya. Ayan, naka-mix ang chemical niya sa loob. Okay na mga kamaster. So ilalagay na natin ito mga kamaster. Ito na mga kamaster. Ito na yung yung na-mix natin na Devcon epoxy. So ganito lang Tingnan nyo to. Kung paano maglagay. Yun, ayan na. Ayan, tinapala na. Nilagay talagang kapit na kapit Kung mapapansin nyo yung epoxy, talagang madikit tingnan nyo, madikit Naiiwan pa nga sobrang dikit Ayan ang pinaka-perfect na paghahalo, mixture ng epoxy. Tsaka isa pa, ang technique diyan mga kamaster para pang hindi na siya matutuklap habang buhay na siya ng ganyan na hindi na matutuklap. Ganito nga, gasolina lang ang katapat. Yun mga kamaster. Ayan, meron pa, di ba? Ayan, meron pa. So lalagay pa natin yan. Kapalan natin. Kasi ang lalaki ng butas So kailangan yan makapal para hindi siya mag-penetrate yung pressure. Malakas lang naman pressure ng refrigerant pagpatay siya. Pagpatay yung freezer o any kind of refrigerator. Okay, malakas ang pressure. So kailangan talaga kapalan natin. Okay? Hanggang sa huwag kayo magtipid sa Devcon epoxy Yan. Yan. Ayan Kapalan nyo kasi laki ng butas. Yan, ganyan lang. Yun, ayos na. Please paki-subscribe lang muna habang nanonood kayo mga kamaster. Please paki-subscribe. Nang sa ganun ma-update pa kayo sa mga veterans move ni Master JM. Okay? Ayan. Sa mga baguhan dyan okay, lalo sa mga baguhan dyan, please paki-subscribe, like and share na rin, tsaka paki-comment na rin. Okay? Ayan ang kapal na mga kamaster Habang tumatagal siya na kinakalikot ko, kumakapal, di ba? Okay na, kapal na. Okay na to mga kamaster Okay na, nailagay na natin lahat. Nandiyan na lahat siya Okay, papakita ko sa inyo ng malapitan. Yan, ayan na mga kamaster. Okay na yan, makapal na. So itong gagawin naman dito, ang technique dito, huwag nyo munang gagamitin. Patutuyuin natin yan hanggang kinabukasan. Ngayon anong oras na ngayon? Alas 8 ng umaga ngayon mga kamaster. So iwanan na natin to. Babalikan na natin to kinabukasan na. Kasi patitigasin natin to ng 24 hours. Okay no? Bukas na natin ito babalikan. Para sure ball. Ganito ang technique nito mga kamaster. Huwag kayong magmamadali. Huwag kayong magmukhang pera. Okay? Kasi ito, sure ball to. Walang backlight to. Kaya mga customer sa mga nanonood yan
sa mga nanonood na customer dyan, pag nagmamadali yung technician, gusto makakubra ng pera, pagalitan nyo nga. Hindi pa siya kinakargahan lang ng frigidaire o aircon. May butas yan, sure ball, kaya nga nawala ang refrigerant. So, okay no? Huwag kayo maniniwala sa ibang technician, mga customer, mga kamaster ha. Huwag kayo manloloko ng customer, okay? Okay mga kamaster, no? Mga kamaster, dito na tayo, no? After 24 hours na inano natin, pinatuyo yung epoxy, Devcon epoxy dyan sa upright freezer na yan. So, hayaan muna natin yan. Umaga na ngayon, so alas 8 na uli ng umaga. So, ito. So, okay no? Ito. Okay mga kamaster, no? Ito. So, anong gagawin natin? Magpapalit tayo ng filter dryer. So talagang normally talaga pag ganyan nabuksan na ang system, kailangan obligado na rin na palitan ng filter dryer niya. Ito dati dito nakalagay yung lumang filter dryer niya, so tinanggal ko na, no? Hindi ko na pinakita sa inyo kasi napakasimple naman yun, no? Okay no? So then ito yung pinagputulan ko, yan. Okay no? So maglalagay tayo ng bagong filter diyan. So ito na, hininang ko na rin, ready to salpak na. Ito, no? Okay. Ito, bago to, welded type na filter dryer. So, ikakabit to dyan, ihinangan to dyan. Yan. Yan, ihinangan to dyan. So, ayan na. Okay. Ayan ang kalalabasan yan. Okay, no? So, binibigyan ko lang kayo ng idea sa mga baguhan dyan, ha? And lalong-lalo na sa mga kamaster din natin na baguhan pa lang sa larangan ng refrigeration and air conditioning. Okay? Then ito, siyempre, kunyari, ito for ano lang to Then ito yung capillary tube niya. So itong capillary tube na to, sasalpak natin dito yan. Okay no? So ganun lang. So abangan nyo lang ha, tapusin nyo lang tong video na to nang sa ganun magkaroon kayo ng malupit na idea kay Master JM. Okay? Okay mga guys, no, ito na nahinang ko na, ayan nahinang ko na. So ready to na yan. Ayan. So susunod dito naman hihinangin natin. Papunta to diyan, no. Okay? So sundan niyo lang to mga kamaster, no. Mga guys, kunting idea lang to kay Master J. At please pa-subscribe na lang muna. Habang nanonood kayo, paki-subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. Okay? Okay mga kamaster, no. Bago ang lahat bago natin iduktong to itong capillary dito sa ating filter, kailangan magpahigop muna tayo ng flow sa system. Okay no? Mga guys, yan sa ganun matanggal ang moisture sa freezer plate dito natin papahigop mga master So okay, so papahigop na natin, papahanda rin natin to, sasaksak natin mga master. Yan ito, okay, ito sasaksak natin, papahanda rin natin to para pandarin natin itong compressor para mahigupin natin. Okay na, saksak na natin. So, okay. Mandar na siya. Ayan, mandar na siya. So, papahigop na natin tong flow sa system. Ayun na. Nasawsaw na mga master. Unti-unti na siyang hinihigop. Ganito lang yun Please babang nanonood kayo, please paki-subscribe na lang sa ating YouTube channel. Sa ganun makagawa pa tayo ng mga matitinding technique ni Master JM. Kaya tingnan nyo, nahigop na lahat O yan tingnan nyo naman. So nalagyan na natin ng flow. Ito yung anti-moisture mga kamaster. Okay ubos na. Simot, ang lakas uminom.
So, magbilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay na. Okay na, nahigop na sa loob. Nakapunta ngayon, sisilyado na natin to. Iinang na natin, idudugtong na natin to dito. Okay no, mga master? Okay nga mga kamaster, no? Papakita ko sa inyo yung ano, finished products ah. Ayan oh. Okay na. Okay, so okay na siya. Okay na ito. Ano na? Naikabit na. So nilagyan natin ng capillary tube dito sa filter dryer kasi nga dito tayo magba-vacuum. Ang gagawin lang natin mga kamaster ano lang saya, self vacuum. So dito natin palalabasin yung hangin. Papaandarin natin ang compressor. Then habang umaandar dito lumalabas yung hangin. Yan. Okay? Diyan lumalabas ang hangin, yung mga kabag, tinatawag na kabag, mga moisture kasi ang isang system kailangan isang system ng refrigeration and air conditioning ay dapat walang hangin sa loob o kaya kabag. Kasi pag may hangin yan sa loob, hindi, asahan nyo na, hindi yan titino at magluluko yan. Lalamig pero matutunaw, magbabacuum, maraming mangyayari once na may hangin sa loob. Okay mga kamaster, no? Ganun lang yun mga kamaster. Okay, so at isa pang tanong, bakit mayroon akong multitester dito? So kasi nga, para sure ball na na talagang perfect ang ating ginagawa. Itong terminal nito, terminal ng compressor, tinesting ko kung grounded siya or hindi. Kasi once na nakita natin na nabutas ang freezer sa loob so lamang na ang pumasok ang tubig diyan. Sana nga hindi pumasok. So ang ginawa natin, teka. Pag once na pumasok ang tubig sa loob ng system, ihigupin niya yung nasa freezer sa loob. Yung butas, dahil nga may butas, so higupin niya ang tubig na nakalagay doon sa may freezer. So higupin na, so pupunta rito. Higupin papunta sa compressor. So mangyari andar siya hanggang sa magkaroon na siya ng ground. Siyempre, pag may tubig yung loob, siyempre magkakaroon na sigurado na yon, lamang na ang ground. Okay? At sigurado na sunog ang compressor or may grounded na. Kaya nga bago tayo maglagay ng refrigerant, siguraduhin natin na walang ground. Mag-check tayo, ugaliin natin ground test. Ayan. Ito yung ginagamit ko. Analog lang mga kamaster. Once na hindi siya pumalo ang pointer, sure ball na yon, hindi siya grounded. So wala siyang tubig sa loob. Okay no? So ganun lang yun mga kamaster. So ngayon, magpo-proceed na tayo sa vacuum, self vacuum. Okay no? Ihanda na natin ating refrigerant. Papaanda rin na natin sa ngayon. Okay? Ay, ito nga pala mga kamaster. Ito pala yon. Ito yung tinakpan natin. Ito yung napakatigas na. Napakatigas na mga kamaster. Ito Devcon epoxy. So sure ball na to. Gasolina lang to. Gasolina lang katapat yan para kumapit ang todo sa aluminum plate niya. Kasi nga kahit lagyan mo, kahit na yan, liyahin mo yan, kung may mga langis na hindi nakikita ng mata, talagang hindi didikit yan. So talaga kailangan ng gasolina. Gasolina lang to mga kamaster. Okay no? So tatagal na to. Tatagal na ng mga 5 taon, 6 taon, 10 taon. Depende sa compressor, siyempre. Okay? So magpo-proceed na tayo sa vacuuming. Teka mga kamaster no. Bago tayo pumunta sa pag-vacuum at pagkakarga ng refrigerant, i-leak test muna natin to kung merong leak ito ito lang. Yan. So ito, yun. Ayan soap suds lang to mga kamaster. Yun. So wala naman siyang bumubula mga kamaster. Okay? Mga guys no. Maabot 100 PSI yan. 100 PSI ang karga niya na hangin sa loob ng system. Ito papakita ko sa inyo Hindi ko na ikakata. Yan ito.
Ayan mga kamaster, 100 PSI mahigit. Okay, so alam nyo kung anong gamit ko na pang high pressure. Ito yun, ito lang mga kamaster. Pwedeng pang vacuum, pwedeng pang high pressure air, pang leak test. Okay, so another technique to kay Master JM. Okay, so please subscribe na lang dito sa aking YouTube channel bago kayo umalis. o kaya ganito mga kababayan at mga kamaster, mga guys, habang nanonood kayo, please subscribe na lang muna nang sa ganun ma-update pa kayo sa mga malupitan technique ni Master JM. Okay, yan, papakita ko sa inyo. Nag-leak test na ako ito. Hininang ko muna yung dulo. Ayan hininang ko muna. Ito bago na tong filter na to. Bago na yan nakasalpak na, nahinang na. Yan, okay? So ganun lang mga kamaster. So so kanina pa siya ng isang oras mahigit na. Nakababad ng 100 PSI. Okay na to no? Isang oras mahigit na high pressure air sa loob ng system. Okay, so magpo-proceed na tayo sa vacuum at pagkarga. Okay? Okay itong mga oras na to mga guys, mga kamaster. So kasalukuyang nagba-vacuum na tayo, self vacuum So papakita ko sa inyo. Ayun katunayan nagba-vacuum na siya Ayan So okay no. Tingnan nyo ang hose. Ito. Yan hose. Yan hose, ang suction niya ay nakalagay sa yun dito. Ayan. Okay. So naka-vacuum na siya. Then yung isang hose nakalagay sa sa tangke ng refrigerant. Okay, so konti kaalaman lang to sa mga baguhan lang to. Then ngayon nakasalukuyang umaandar na tong compressor na to, pero self vacuum titignan nyo. Okay, yan umaandar 1.31. Okay, umaandar siya, nakasaksak na siya. So hintayin natin mag-vacuum pa siguro mga 15 minuto siyang umaandar na ganyan. Yan, nakasaksak. Okay, umaandar siya ngayon, 1.29 ampere. Naka-ready ng refrigerant. 134A yan mga kamaster. So hintayin natin mga magbabacuum tayo mga 30 minutes. Self vacuum to para siguradong walang moisture na mangyayari sa loob ng system. Okay, hintayin natin. Okay mga kamaster so after ng 30 minutes 30 minutes na pag-vacuum so okay na to, wala nang moisture yan sa loob. So ang gagawin natin next move ay ito, titignan nyo lang to mga kamaster. Okay, so maglalagay na tayo ng flow. Flow, para ito yung tinatawag na anti-moisture. Lalagyan na natin siya dito, ayan hanggang sa mapuno na siya mga kamaster. Ayan, okay, puno na. Okay na puno na, makikita nyo naman kulay pula Okay siya yan ang ipapasok natin sa loob ng system. Okay Okay please paki-subscribe ulit. Ang kulit ko talaga kulit ni Master JM Ngayon okay na siya meron ang flow. So ang gagawin natin ay ito yung refrigerant. Bubuksan na natin ang tangke ng refrigerant para magkarga na tayo. 134A ito mga kamaster yan. Ayan Okay Ngayon para siguradong walang hangin luluwagan natin ng konti ito. Yan pakakulan natin, kasi singawin natin ng konti. Okay, ayos na. So ngayon, ang mangyayari ngayon, bubuksan na natin to para kargahan na. Okay, then dito may lalabas dito sa kapilyarin na to na mga masasamang hangin. Okay, so kakargahan na natin. Ayan na. Okay na. Kung naririnig nyo, sumisingaw Ito kung naririnig nyo, ayan sumisingaw yung refrigerant nyo. Siyempre, para hindi maubos, yuyupiin natin ng konti. Ayan. Okay. Tapos, diretso marga. Ayan, ganun na, diretso. Ayan. So, patuloy na lumalabas Okay. Ayan. Hanggang sa, ito yung lumalabas na to, dito sa harapan. Dito sa capillary maging liquid na siya. Ngayon hangin pa lang Kaya ganun pag self vacuum sige, diretso ng karga. Ngayon nakita nyo. Lumabas na liquid na siya, liquid refrigerant na. So sasarado natin ng konti. Sarado na siya.
You know, so diretso natin karga. Dire-diretso lang hanggang 15 PSI. Pero kailangan nakatingin din kayo dito. Nakatingin din kayo sa amperahe niya para ano, para makikita niyo kung ilang ano niya, ampere niya. Okay? Okay mga kamaster, no? So after na mga 2 oras nating inobserbahan at pagkakarga ng refrigerant, ito na ang final. Okay, papakita ko na sa inyo. May karga siyang 12 PSI, okay? 12 PSI at may amperahe siyang 1.74, okay? So, ayan, nakatutok. Then ito, ang filter dryer niya. Kung makikita nyo, ayan, nag-yellow siya, no? Nag-ice siya. So, it's a normal lang yan, mga kamaster. Normal lang yan sa isang walang laman na freezer. Okay? Normal talaga yan. Iulitin ko, mga kamaster, okay? It's a normal. Pag yan kinargahan nyo na ng mga kung ano yung mga kinakarga nila dyan, mga soft drinks, ice, gumagawa sa langyelo, ay ang mangyayari dyan sa ice na yan, sa mga tubo na yan ay mawawala na. Okay, no mga master? Ganyan talaga yan. Matagal ko nang ginagawa to, nawawala talaga pag nagkarga ka na ng mga bagay-bagay dyan sa loob ng freezer. Okay, no? So ito na, no? Okay na to. 2 hours. 2 hours patas na ang ating obserbahan. Mainit. Okay, no? Mainit siya, oh. Mainit. Ito rin, hawakan nyo rin to. Ito, ayan, oh. Mainit din ang gilid. Okay? Dapat mainit to, mga kamaster. Dahil kasi may mga tubo yan dito. May mga tubong duman dito yan. So dapat mainit din yan. High side din yan. Okay, mga kamaster, ha? O, mainit. Then bubuksan natin. Yun, oh, ramdam ko na yung lamig. Pagbukas ko pa lang ng pintuan ng freezer ay malamig na. Pumasok agad sa pagmumukha ko yung ano yung lamig, oh. Hawakan natin. Ito yung yung niya, yung sinaksak. Yan, oh, lamig. Grabe, oh, nag-ice, madulas. So okay na to, mga kamaster, no? Sasarado na natin. Obserban ulit natin at pwede nang iwanan to. Okay na? So ganun lang, mga kamaster, no? So kung nahirapan kayo, kasi yung iba kasi yung iba kasi ng ating mga kateknisan diyan, mga kamaster, nahirapan daw sila pag ganito mga upright freezer. Bangungot daw sa kanila to, kaya iniiwanan nila. Alam nyo, napakasimple lang to, mga kamaster. Upright freezer. Basta susundin nyo lang yung mga ginagawa ko at sigurado hindi siya magbabakyat. Okay, no? Okay na to, mga kamaster. Okay na to. So iwanan na to. So ganun lang, no? So sana nga meron kayo natutunan sa aking munting tutorial ni Master JM. Okay, no? So please, bago magtapos tayo, please, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Okay, no? Final na to.